dear beloved, Boss Mike Cervera. So mga kababayan, magsusumbong lang ho ako. Mukha yata nga gigil na sila sa akin, ano? Mga kababayan, no? Tignan nyo. Nasaan na yun? Add mo. Boss Mike. Ayan, mga kababayan. Tignan nyo naman, mga kababayan, ang pinaggagawa sa akin ngayon. Oo, nakikita nyo, bakit may mali ba ho dun sa sinabi ko? Sabi ni Masyang Pilipino, si Duterte ang nagnakaw, si PBBM ang nagbabayad. Sabi ni Mike Cervera, yan, mga kababayan ko, kung pinutakti yung nakaraan natin, mukhang pulutan na ho ako ngayon. Yung mga DDS, kung ano-ano nang ginagawa sa mukha ko. Palibasa, hindi nila kayang tapatan yung itsura ko. Kaya ang ginagawa nila, pinapapangit ako. Hindi ko kayo mumurahin ngayon dahil linggo ngayon. Bukas na lang, Monday, tandaan nyo. Re-resbakan ko kayo, Monday. Hindi ako makapagmura. Alam nyo naman ngayon, galit na galit sila. Bakit? Mali ba yung sinabi ko, mga kababayan? Kayo ang humusga. Kayo ang humusga, mga kababayan. Mali ba? Tignan nyo, mga kababayan, gandang-gandang lalaki ko. Tapos gagawin nila, lalagyan nila yung nakanganga ko. Hindi nyo talaga, pwede naman kayong kumuha ng medyo hindi yung nakanganga. Pwede ba, Masyang Pilipino, sa susunod kunin mo yung, yung talagang, langya kayo, pinapapangit nyo ako. Ayan na, sabi rito, content creator, giniit na, pinagbabayaran ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ninakaw ng mga Duterte. Bakit? Mali ba yan para inyong tulig sa impa? Tama yan. Si Duterte ang nagnakaw. Si Pangulong Bongbong ngayon ang nagdudusa at nagbabayad sa mga ninakaw nila. Diba, mga kababayan, Erwin, yan biruin mo, nagagalit sila. Ayan, mga kababayan, Masya, eto ba? Kinote pa ni Maria Cecilia Sison. Mike Cervera, iginiit na pinagbabayaran ngayon ni PBBM ang utang ng mga Duterte. May mali ba? Wala namang mali. Tama naman nga ni. Sabi nga sa amin, sa Bulacan, siyang tunay Siyang tunay. Di ba? Leonora Brown, may pet service. Siyang tunay, abon ako. Di ba, Jojo Chavez? Yan, sinasabi ko, lagi kang wala Tignan mo, piyesta na nila ako. Ngayon mga kababayan, kung ano-ano na mga pinaggagawa sa mukha ko. Diyos ko, sinisend lang ng mga vlogger na, Boss Mike, ayan, ginagawa sa mukha mo. Sabi ko, di ba sila makakuha ng maayos-ayos na mukha ko? Hindi ko namang ugali yung magpapangit ng mukha ng ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Baste Duterte. Di ba? Ugali ko ba yon? Hindi naman Di ba? Talagang mga pangit na yun. Sabi ni Jojo Chavez, Leonora Brown, thank you, Sabi ni Jojo, nakikita ko mga ginagawa nila. Ewan ko sa'yo. Saldi ko, gagalit ka naman, kakatawa naman mga pangalist. Ewan ko sa'yo. Isa ka pa saldi ko. Ayan, ano sabi rito? Wait, ito. Ayan na, mga kababayan. May pahayag. Basahin natin ang pahayag, mga kababayan, ito na nga. Mike Cervera, iginiit na pinagbabayaran ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang utang ng mga Duterte. Pinahayag ng content creator na si Mike Cervera. Ako yun. Ako yun. Ang kanyang pananaw na kasalukuyang umano'y pinapasan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga obligasyong iniwan ng pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pahayag na si Duterte ang nagnakaw, si PBBM ang nagbabayad, ipinahiwatig
ni Cervera, ako uli yun. Ang aligasyon na may mga irregularidad noong nakaraang administrasyon. At eto na, at na ngayon ay inaako ng kasalukuyang gobyerno ang mga pinansyal na epekto neto. Tama naman ho. Tama naman di ba? Bagamat walang ibinigay na partikular na ebidensya sa naturang pahayag, inuugnay ito sa mas malawak na usaping ng pangbansyang utang o panggastos ng pamahalaan at pananagutan ng mga dating opisyal. Abay, totoo naman. Totoo naman, bakit mali ba? Sabi wala daw ebidensya, kailangan ba talaga mga kababayan magbigay pa tayo ng mga ebidensya, kitang-kita nyo naman sa mga datos. Dinoble ni Digong ang ating utang mula pa nung panahon ng unang presidente ng Pilipinas na si Aguinaldo, na dapat si Andres Bonifacio. Di ba, Digong, ayaw kong magmura, pero kung hindi linggo ngayon, malamang tad-tad ka na ng mura. Di ba? Anong ginawa mo sa bansang ito? Ha? Anong ginawa mo? Nilubog mo sa utang na wala namang pakinabang ang taong bayan. Isipin mong maigi, Juan de la Cruz. Isipin mo ito, Juan de la Cruz, ibig sabihin ng, naku, baka hindi maintindihan ng mga DDS yung ibig sabihin ng Juan de la Cruz. Isipin mo ito, Juan de la Cruz, ibig sabihin taong bayan. Tayo yun, taong bayan. Ano nga ba ang nagawa ni Duterte? Tanim mo sa isip mo yan. Ngayon, tsaka mo sagutin yung tanong mong ano ba ang nagawa ni Duterte sa bansa, sa taong bayan. Bukod sa pumatay ng napakaraming libu-libong mamamayan. Bukod sa na-involved sa droga. Bukod sa walang napanagot ng mga magnanakaw. Bukod sa pangako na mag-jetski papunta ng West Philippine Sea. Bukod sa pangako niya na uubusin niya ang korap sa gobyerno kapag siya'y nanalo. Ha? Bukod sa pangako niya na na iaangat niya ang Pilipinas. Ayun ang nangyari. Lalo tayong lumubog nung panahon ni Duterte na ngayon pilit pinapaangat ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong nangyari? Ginagawa ninyo, hinihila nyo pababa yung ginagawa ng Pangulong halal ng taong bayan. Putik na yan, mga kababayan ko mahirap pa bang unawain yan? Ha? Maliwanag na yung paliwanag ko. Baka hindi nyo na naman maunawaan. Hindi na ako gumagamit ng malalim na salitang Tagalog para mas madali nyong intindihin at unawain. Kasi alam naman namin, kulang kayo sa gatas ng ina nyo. Kulang sa gatas ng ina mga ito Mukhang hindi nakadede ng ng gatas ng ina nila. Di ba, Tina Reyes, Ha? Di ba? Ewan ko, mga kababayan ko. Tuloy natin. Ayan Buti pa itong si Maria Cecilia, nadali yung ibig sabihin ko. Samantala, nananatili itong isang opinyon at bahagi, ng pagpapatuloy sa diskursong politika. Political sa bansang hingil sa pamamahala ng nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Okay ba? Sabi ko sa inyo sikat na tayo. Tama naman dito na tayo mga kababayan, putik. Si Sara Duterte nyo, nag-ala Magdalena at Sisa. Putik na yan, Sara, ayaw kita murahin ngayon, linggo ngayon Sara Duterte, tignan nyo naman. Ito yung mga kababayan, abay, nag-mensahe na naman si Sara Duterte, pero putik na yan, hindi naunawaan ng mga tangayan. Pasok! Merong nangyari na hindi. Ayan mga kababayan ko. Hangang-hanga na yung mga DDS dito. Sabi nga ni Mang Piling, hangang-hanga na ang mga DDS dito. Ang tao ka
Ayop na yan. Ayop ka. Ayop ka. Okay yun. Piling Magdalena, pakinggan naman natin, ha? Pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So hindi Kita nyo mga kababayan? Kapag ka may nangyari daw eka na masama sa buhay natin, isipin na lang daw natin yung nangyari sa kanya. Kung hindi lang linggo ngayon, malamang mga kababayan naliligo na sa mura to. Kayo mga kababayan, nako, ano masasabi nyo? Kasi mga kababayan, nagpiling Magdalena. Bakit? Si Magdalena ka ba? Bakit? Si Sisa ka ba? Pero sige, bigay na natin yung Sisa kasi luka-luka naman eh. Okay na. Binibigay na namin ang pagiging Sisa mo. Di ba Jeffrey Nahihirapan ako sa totoo lang, Alicia Duran. Ramdam nyo ba ako? Nahihirapan lang ko talagang murang-mura ako eh. Oo, pagbibigay na natin kay kay bro. Oo, araw niya to eh. Sabi niya, mga kababayan, Oo. Awang kung kayo, sabi, eto, mga kababayan, ulitin natin, Pasok. pag merong nangyari na hindi maganda Pag may nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So hindi isipin nyo daw na mas matindi daw yung nangyari sa buhay niya. Bakit, Sarah? Nagpokpok ka ba? Nagtatanong lang tayo, Sarah, tanong ko sa'yo, nasubukan mo na ba na magpokpok katulad ng mga binubuking ng kuya mong si Pulong? Mga kababayan, isipin nyo yan. Nasubukan mo ba na magpokpok? Binenta mo ba yung puday mo? Nasubukan mo ba yon? Kung hindi linggo ngayon, may kasunod yun na na mura. Wala. Di ba mga kababayan ko? Nasubukan niya ba kaya? Para sabihin mo na ikumpara ng taong bayan na nahihirapan sa buhay nila ngayon, yung nararanasan mo, tignan ka na lang at maging halimbawa ka, may mura na naman sana yun. Ang dami, Di ba? Tignan nyo. Mga kababayan, nagnakaw ng bilyon-bilyon ito eh. Paano magiging kawawa mga kababayan yung may bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan? Paano naging kawawa yung kumakain ka ng masasarap na pagkain? Kaya nga ang taba-taba ng mukha mong okay na. Di ba? Di ba? Alam niyo mga kababayan ko, etong si Sara Duterte, piling iabot yung sarili. Piling iabot eh. Sabi nga ni Tina Reyes, kaawa-awa ba na ngayon nasa ibang bansa ka na naman? Dapat may kasunod na naman yun na mura, taratatatatatatat. Nakakaawa ba yun? At nakaupo ka sa business class. Lahat ng, alam nyo naman yan, di ba? Papunta ako ng dahig eh. Alam nyo naman eh, di ba? Na kung yung pribileyo ng nasa business class ka. Lahat mga kababayan, lahat ng klase ng alak, pwede mong orderin kung ano meron sila. Lahat ng pagkain, pwede mong hingin. Lahat, ng ginhawa kapag ka naka-business class ka. Di ba? Baka naman binenta kay Kibuloy ang pempem. Di ba? Grabe, no? Ibang klase. Ang sarap-sarap ng buhay mo. Hayop ka. Tapos ngayon papaawa ka. Saan?
sa mga taga-suporta mong tatanga-tanga? Ay, nako. Ano. Ay, oo, bukas. Day off nung taga-mura ko. Di ba? Kawawa ba yung sumasahod kahit hindi nagtatrabaho? Yan na nga. Yan ba, mga kababayan ko? Anong pagkakaiba na ito sa kalbo? Yung kalbo na hindi nagtatrabaho pero kumakamal ng ng allowance at sweldo. Ganon din tong si Sarang. Naku, Diyos ko, may kasunod sana yun eh. Diba? Naku, mga kababayan eh. Ayan o. Anong pagkakaiba nilang dalawa ni Bato de la Rosa? Kulang na lang mag-live-in na sila. Kasi parehas naman sila na tumatanggap ng pera na hindi nagtatrabaho. Hindi lang yun. Marami pang mga allowance ang tinatanggap yung mga yan. Marami pang mga pribileyo ang nakukuha yung mga yan. Tapos gusto mo ikumpara namin? Ha? Tignan namin yung sarili mo kapag ka nakakaramdam kami ng kakulangan? Putik na yan, sarap mong murahin. Diba? Ron Reyes. Ang sarap murahin. Kayo na nga magmura para sa akin. Tapos may security ka na 400 plus, kulang-kulang 500, hayop ka. Paano niya nababanggit to? Paano? Hayop ka, Sarah. Paano mo nababanggit yan na kailangan tignan ka namin kapag kami ay dumadaan sa pagkukulang, lalong-lalo na sa pinansyal. Alam nyo, mga kababayan, yung pag-ibig, hayaan na natin yan. Ang mahalaga ngayon, alam nyo, yung pinansyal. Diba, mga kababayan ko? Wag na muna. Si bro, Jojo Chavez, ikaw sul-sul ka rin eh. Diba, no? Pati ako na high blood na boss, pero... Ayan na nga eh. Sino ba naman hindi ma-high blood dito sa... Minura ko na naman sana siya. Ako, ewan ko ba. Ayan. Pakinggan ulit natin. Mahaba ito eh. Pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, Kita nyo? Pag may nangyari daw sa inyo na hindi maganda, isipin nyo na lang daw yung nangyari sa buhay na ito. Ito, hayop to. Di ba, no? Ayan mga kababayan Oo, hindi daw maganda buhay niya. hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Kita nyo? Mas matindi pa raw yung dinaanan niya. Mas matindi pa yung dinaanan niya. Kaya nga ang tanong ko rito, baka ako doon sa Sisya, baka totoo pa. Pero yung nag-Ala Magdalena ka, binenta mo ba yung puday mo? Bumuka ka ba sa maraming yut-yutin? Ganun ba yun, Sarah? Talagang yung matindi. Matindi yun. Kung dinanas mo, na binuka mo, yung puday mo, sa napakaraming pumilang mga lalaki. Yun, pwede namin sabihin na, Sarah, kinaya mo yun. Kawawa ka naman. Di ba? Kawawa ka talaga nun. Di ba? Judy Alba. Di ba? Sa mga nanonood dyan sa Amerika. Alam nyo, binili ko to sa California. Nung pumunta ako nagpunta ako ng California. Di ba? Grabe, no? Yawa ka. Diyos ko. Yan, si Sara Duterte nyo. Pero hindi mag-give up. Ay! Putis! Kakakigigil ako sa'yo. Kininay! Diba? Hindi daw siya gi-give up. Sino pa naman ang gi-give up kung may bilyon-bilyon kang nananakaw sa gobyerno? Kung may bilyon-bilyon kang nananakaw sa gobyerno, kung may natatanggap ka mula sa illegal na droga,
Kung may natatanggap ka, siya illegal na pogo. Di ba, mga kababayan ko? Nakakaawa ba yon? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.